FM. Hindi dapat sa lahat ng oras ay nabubuhay na lang tayo sa pag-ibig. Dahil hindi yan ang magpupunan sa kumakalam nating sikmura. Dapat mas lamang ang pagtutok sa kung paano kumita dahil ang realidad, kailangan natin ng pera para mabuhay. Ako si Noah, 33 years old at isang negosyante. Pasensya na pero sasabihin ko lang ang totoo. Hindi talaga ako mahilig makinig ng radyo, kaya hindi ko rin makahiligan ang pakikinig sa programang ito. Nagkataon lang na meron ako isang tauhan na avid listener ng Dear IFM at sa kanya ako nakakuha ng idea na magpadala ng kwento ko dito. Meron lang akong gustong linawin kaya naisipan kong ibahagi sa inyo ang kwento ko. At gusto kong malaman kung ano ang masasabi nyo kapag napakinggan yun na ito. Noah, bakit ang bilis mo naman kumain? Alis ako, tay. Pero kumain ka pa ng marami. Mahirap yung lumalabas ka ng bahay na halos walang laman yung tiyan mo. May laman naman na yung tiyan ko. Ano ka bang bata ka? Kukunti lang ang kinain mo. Ay nako Noah, kapag hindi ka nakinig sa akin, mararamdaman mo na lang na biglang babawian ang katawan mo. Hindi yan, tay. Kilala ko yung katawan ko. Ako na ang bahala sa sarili ko. Ay, makakapunta ka ba sa graduation ng kapatid mo? Malabo rin, tay. May kausap din ako sa araw na yan. Pero tignan ko, baka makahabol naman ako sa inyo kahit sa kainan na lang. At birthday ng Tita Banji mo, hindi ka pwedeng mawala doon. Magtatampo ang nanay mo kapag hindi ka sumama. Huwag mong sabihing may kausap ka rin sa araw na yon. Sus, natutulog si nanay, dinadamay niyo pa sa usapan. Ayoko. Di na ako sasama doon. Bakit naman? Tay, alam niyo namang wala akong kaklose sa mga kamag-anak natin. Siguro dati, nung bata pa ako, malapit ako sa mga pinsan ko pero iba na ngayon eh. Magpapahinga na lang ako sa araw na yun at marami pa akong dapat gawin. Di kung ganon, dapat pumirmi ka na lang muna dito sa bahay. Alis ka ng alis kailangan kong umalis dahil marami akong makausap para sa mga negosyo ko. Iyang salita naman na yan ang naririnig ko lagi sa'yo. Wala ka na bang pwedeng atupagin? Wala ka na bang pwedeng pagtuunan ng pansin? Yung ano ba, tay? Yung negosyo? Oo, dyan ka na lang nabubuhay. Sa negosyo. Dapat lang naman, di ba? Anak, ang buhay natin, hindi lang tumatakbo at natatapos sa pagkamal ng pera. Tay, hindi ako sang-ayon dyan. Mali yan. Hindi tayo mabubuhay sa mundo ng walang pera. Tigil-tigilan nyo na yung pinaniniwalaan nyo at hindi nakakatulong sa inyo yan. Kaya kayo tumandang mahirap anong sinasabi mo? Pasensya na, tay. Hindi ko intention na insultuin kayo. Pero kailangan ko na rin sigurong iparealize sa inyo kung ano yung totoo. Kung dati pa lang naisip nyo na kung gaano kaimportante na magkaroon ng pera, baka naging maganda ang buhay ng pamilya natin. Walang masamang kumita ng pera, anak. Pero dapat, hindi lang sa pera umiikot ang buhay natin. Subukan mo namang makihalubilo, makipagkaibigan. Bigyan mo naman ng kulay ang buhay mo. Siguradong maraming magsasabing tama lang ang sinabi sa akin ng tatay ko. Nirerespeto ko naman ang paniniwala niya, pero hindi ako sumasang-ayon dito. Sa totoo lang, distractions lang ang mga yan. Gaya nga ng sinabi ko sa kanya, kung noon pa lang ay tinutukan na niya ang pagdagdag ng kaalaman sa kung papaano kumita ng pera, baka hindi namin naranasan ang matinding hirap at pangmamaliit ng ibang mga tao sa pamilya namin noon. Aaminin kong yun na rin mismo ang naging drive ko para lalo pang magpursige sa buhay. Hindi man ako sumikat at naging sobrang yaman, pero masasabi kong nagtagumpay na rin siguro ako sa buhay ko. Basta ang importante, may pera ako. At may madudukot ako kung kinakailangan.
Pero dahil sa makulit ang mga magulang ko at talagang pinipilit nila akong bigyan ng oras ang makihalubilo sa ibang tao, napilitan akong pagbigyan sila sa gusto nila. Hi, Noah. Uy, Gail. Ikaw pala yan. Pwede ba akong makitabi sa'yo? Oo naman. Sige lang. Wala ka kasing kasama dito eh. Ang ibig sabihin, naawa ka lang sa akin kaya mo ko sinamahan dito. Hoy, grabe ka naman sa akin. Hindi ba pwedeng na-miss lang kita? Ang tagal na rin nating hindi nagkita eh. May nakakamiss naman pala sa akin kahit papano sa mga naging kaklase ko. O bakit? Wala ba talagang pumansin sa'yo sa mga kaklase natin? Wala. Hanggang ngayon, maliit pa rin ang tingin nila sa akin. Okay lang yan. Hindi ko sila kailangan. Saka alam ko namang miserable rin ang buhay nila. Lalo na, nagpapanggap lang silang may mga pera. Kumpara sa kanila, ako may pera talaga. Hanggang ngayon pa rin ba? Masama pa rin ang loob mo sa mga kaklase natin? Pwede bang kalimutan mo na lang yun? Mahirap gawin yan, Gail. Hindi mo basta-basta makakalimutan yan. Pero manhid na rin ako kaya wala na rin akong pakialam. Sinasabi ko lang kung ano yung naobserbahan ko sa kanila. Hanggang ngayon nga, tinatabla pa rin nila ako. Uy, hindi naman siguro. Ikaw lang tong hindi nakikihalubilo sa kanila eh. Hindi ko na kailangan pang gawin yan. Magsasayang lang ako ng oras sa mga taong yan. Wala akong panahong makipagplastikan sa mga taong alam kong maliit pa rin ang tingin sa akin. Bakit mo ba iniisip yan? Hindi yan. Baka nga bilib na bilib sila sa'yo ngayon kasi nga businessman ka na, di ba? Hindi, Gail. Eh di sana may mga bumati sa akin kung totoo yan. Hindi nila matanggap na yung taong dating minamaliit nila merong narating. Alam mo, napaka-nega mo, Noah. Ang saya-saya ng gabi, oh. Bakit ka pa pumunta dito sa high school reunion na to kung ayaw mo naman pala sa kanila, di ba? Pinilit lang ako ng mga magulang ko. Makihalubilo raw ako sa mga dating kaklase ko. Pinagbigyan ko na lang para matigil na sila. Saka isa pa, umasa rin ako na makikita kita dito. Ilan lang naman kayong naging kaibigan ko dito eh. O yun naman pala eh. O sige na, halika na, tumayo ka na at huwag ka nang magmukmuk dyan. Nakakapangit kapag ganyan. Puntahan na natin iba natin mga kaibigan. Kalimutan mo na muna lahat ng mga sama ng loob mo sa buhay. Ang akala ko, masasayang lang ang oras ko sa pagpunta ko sa reunion na yon. Nagkamali pala ako. Mabuti na lang pala at pumunta rin ako. Sa tulong ni Gail, nagawa kong makakuha ng mga koneksyon na makakatulong sa mga negosyo ko. Kung minsan rin talaga kailangan mo lang nakalimutan ang lahat ng mga ginawa sa iyo ng mga taong ito, mapapakinabangan ko rin pala sila. Pero siguro, kung wala yung tulong ni Gail noon, hindi pa rin nila ako papansinin. At dahil sa ilang beses na rin ako natulungan ni Gail, nagkalapit din ang loob namin sa isa't isa. Pinakasalan ko siya at bumuo kami ng isang pamilya. Ang akala ko ay magiging masaya na siya sa piling ko. Nabigyan ko na siya ng anak na matagal na niyang hinihintay. Pero mali pala ang inakala ko. Gail, ano yung ginagawa mo? Hindi mo ba nakikitang inaayos ko na yung gamit namin ng anak mo? Alam ko, nakikita ko. Pero anong ibig mong sabihin dyan sa ginagawa mo na yan? Aalis na kami dito, Noah. Ano? Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Isasama ko ang anak ko. Gail, ano naman bang kaartehan yan? Yan ang problema sa'yo, Noah. Para sa'yo, kaartehan lang to. Hindi mo ba naiisip kung ano na nangyayari sa pamilya mo? Bakit? Ano bang nangyayari? Puro yung mga negosyo mo na lang yung inaatupag mo. Oh, ano naman ngayon? Napapabayaan mo na kaming mga anak mo. Paanong napapabayaan? Sinisigurado ko naman na naibibigay ko yung mga pangangailangan nyo. Kailangan din namin yung oras at attention mo. Yung pagmamahal mo. Sinasabi ko na nga kaartehan lang eh. Gail, tigil-tigilan mo nga yan. Hindi mo talaga ako naiintindihan, Noah.
Sige, yung mga negosyo mo na lang ang isipin mo. Natural! Mga negosyo ko yun eh. Ano bang gusto mo? Hindi ko naasikasuhin yung mga yon. Pabayaan ko na lang. Yun ba ang gusto mong gawin ko? Iniisip mo pa rin ba yung mga tao nang mamaliit sa'yo? Nova! Kalimutan mo na sila. Hindi naman sila importante sa atin. Ang mahalaga, may narating ka na. Yun na lang ang isipin mo. Wala na akong pakialam sa kanila. Gusto ko lang na mas kumita pa. Yun lang. Nova, marami ka ng pera. Kung mangailangan man tayo, may madudukot tayo kahit papano. May trabaho rin naman ako. Baka naman pwedeng wag mo na masyadong tutukan yung negosyo mo. Gail, hindi pwede. Bakit? Bakit hindi? Kami ang pamilya mo, Noah. Nagiging ooy ka lang eh. Tigil-tigilan mo na nga yung kapapanood mo ng mga drama-drama na yan sa TV. Noah, sagutin mo nga ako. Mahal mo pa ba kami ng anak mo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Sinabi ko nung tumigil ka na sa kadramahan mo eh. Sagutin mo yung tanong ko! Oo, syempre! Mahal ko kayo. Magpapakahirap ba ako sa mga negosyo ko kung hindi ko kayo mahal? Pero para masiguro kung hindi tayo mawawalan, kailangan doon ko ibigay yung oras at atensyon ko. Ang hinihingi ko lang, balansehin mo yung oras mo para sa amin. Ano ba naman yung minsan kamustahin mo kami? Kausapin! Asikasuhin man lang! Yun bang maramdaman lang namin na may pakikaman lang sa amin ng anak mo? Gail! Nandyan ang mga kasambahay natin para gawin yan para sa inyo. Paano ko kukumustahin at kakausapin yung anak natin? 1 taon pa lang naman yan eh. Hindi lang kami magkakaintindihan at malaking pagsasayang lang ng oras dahil bata pa yan. Maghanap ka rin ng kausap mo kung yun ang problema mo. Hindi yung ganitong dadagdagan mo pa yung mga iniisip ko. Hindi rin sinunod ni Gail ang mga sinabi ko sa kanya. Itinuloy niya pa rin ang banta niya na makikipaghiwalay na siya sa akin. Pero sinabihan din naman niya ako na hindi niya pa rin isinasara ang pintuan sa posibilidad na bumalik siya sa akin. Basta baguhin ko lang daw ang sarili ko at mas pagtuunan ko ng pansin ng pamilya ko kesa sa negosyo ko. Kaya naman nilinaw ko rin sa kanya na hindi ko magagawa yun. Kapag napabayaan ko ang mga negosyo ko, parang may malaking mawawala sa buhay ko. Mahal ko naman ang pamilya ko. Pero mahalaga rin talaga para sa akin ang negosyong pinaghirapan ko. Nagbibigay na lang ako ng sustento para sa anak namin ni Gail. At kahit kailan, hindi na namin pinag-usapan pa ni Gail ang annulment ng kasal namin. Walang problema sa akin ang gastusin. Pero sakit lang sa ulo ang mga pagdadaanang proseso para lang maging legal at formal ang paghihiwalay naming dalawa. Marami akong inaasikaso sa mga negosyo ko at wala na akong oras para paglaanan pa ng atensyon ang bagay na yan. Isa pa, ayaw pa rin namang makipaghiwalay ni Gail dahil nakikitaan pa raw niya ng pag-asa na mabubuo pa ulit ang pamilya namin. Pero ako, ayoko na. Hindi ko minemenos ang naging papel niya sa buhay ko. Pero dumating na kasi sa puntong hindi na talaga kami nagkakasundo. Mas gusto kong makasama sa buhay ang isang babaeng nakakaintindi sa akin. Alis na po kayo? Oo, pagod na rin ako eh. Oh, bakit po kasi hindi mo na kayo magpahinga? Nagpapahinga naman ako ah. Sus, parang hindi naman, boss. Anong ibig mo sabihin? Boss, wag kayo magagalit sa akin O bakit naman ako magagalit? Meron lang po akong gustong sabihin sa inyo. May problema ba, Aya? Ay, wala po, boss. Ang alam ko, hindi naman ako nadedelay sa pagpapasahod sa inyo nitong nakaraan, di ba? Hindi po. Di kung ganun, ano yung sasabihin mo sa akin? Boss Noah, napapansin ko lang kasi, parang puro trabaho na lang yung pinagtutunan nyo ng pansin. Parang nakikita ko lang po kayong nagpapahinga para mag-ipon ng lakas sa susunod na gagawin nyo.
Hindi naman kayo nagre-relax eh. Ganun talaga. Hindi ako mabubuhay kung wala tong mga negosyo ko. Kung hindi ako magpupursige, baka hindi ko mapatakbo ng mabuti to. Wala na rin akong maibibigay na sahod sa inyo. Alam ko naman po yun. May problema ka ba doon, Aya? Hindi po, wala po. Sinabi ko lang po sa inyo kung ano yung napapansin ko. Ayun lang naman po. Yan kasi yung nirereklamo sa akin dati ng asawa ko eh. Yan daw yung dahilan kung bakit niya ako iniwan. Ewan ko ba? Hindi ko raw sila nabibigyan ng oras saka ng atensyon. Normal lang naman pong sabihin sa inyo yan ng pamilya niyo, boss. Nandun na tayo sa normal pero dapat naiintindihan niya na wala akong dapat na sinasayang na oras at hindi ako dapat magpa-petiks-petiks. Kunting pagkakamali ko lang pwede nang mawala sa akin ng lahat kaya kailangan ko talagang tutukan to. Siguro po sinasabi sa inyo ng asawa niyo na hindi niyo na siya mahal. Sakto. Yan yung lagi niyang sinasabi sa akin. Nabubuisit na nga ako eh. Hindi pa makontento na lang na komportable yung buhay nilang mag-ina. Ang gusto pa niya sayangin ko yung oras ko na makipaglambingan sa kanila. Ayun, iniwan ako. Hindi ko maintindihan yung takbo ng utak ng mga tao kung minsan emosyon lagi yung pinaiiral. Dapat hindi ganun eh. Alam niyo, boss, naiintindihan ko kayo eh. Talaga? Parang pareho lang tayo. Mas gusto kong ginugugol ko yung sarili ko sa trabaho. Kasi pag wala akong ginagawa, feeling ko, nasayang yung araw. Parang pakiramdam ko, naging wala akong kwenta. Yun ang sinasabi ko. Akalain mo yun? May nakakaintindi naman pala sa akin. Yan ang gusto kong ipunto sa kanya. Wala eh. Ayaw akong pakinggan ng asawa ko eh. Imbis na ayusin namin ang problema, ang solusyon niya, makipaghiwalay sa akin. Hindi nag-iisip ng mabuti eh. Yung pamilya ko po, ganyan na ganyan din. Parang yung asawa niyo. Akala ko ako lang yung nakakaranas ng ganito eh. Ang sabi ko nga, kakaiba siguro ako. Pero wala yun, pareho rin pala tayo. Wala eh. Parang nasa sistema na natin yung pagtatrabaho. Yung kapag tumigil tayo, pakiramdam natin, mawawala ang lahat sa atin. Sa wakas, nakilala ko na rin ang taong makakaintindi sa akin. Ang kala ko ay nag-iisa lang ako. Pero masaya lang ako na pareho pala kami ng paniniwala sa buhay ni Aya. At dahil na rin siguro sa pagkakaintindihan namin, nahulog na rin ang loob namin sa isa't isa. Nagkatrabaho pa rin sa akin si Aya. Pero pinatira ko pa rin siya sa bahay namin para magsama na kaming dalawa at nagbibigay pa rin ako ng pera sa kanya bukod pa sa sinasahod niya. Ganyan ako magmahal. At natutuwa naman akong inaasikaso niya ako tuwing nasa bahay kami. Okay na yun. Ito lang naman ang gusto ko, yung hindi nagre-reklamo. Yun bang ginagawa lang namin ang papel namin sa isa't isa. Alagaan niya ako kapag nasa bahay ako at bibigyan ko siya ng pera. Ganun lang kasimple. Pero hindi ko akalain na magkakaroon din ng problema ang relasyon namin. Aya, ano to? Anong ginagawa ng lalaking to sa bahay natin? Ano yung ginagawa nyo? Mike, sige na, umalis ka na. Boss, sorry, hindi ko sinasadya. Huwag ka nang mag-sorry. Baka mapatay ka niya pag hindi ka pa umalis dito. Hayop ka, Mike! Tauhan lang kita. Hindi ko akalain na may kapal ka ng mukha na gawin sa akin to. Boss, parang awan nyo na. May pamilya ako. Huwag niyo akong tanggalin sa trabaho ko. Dapat naisip mo yan bago mo ko iniputan sa ulo. Mike, ano ba? Hindi ka ba nag-iisip? Umalis ka na, ako nang bahala kay Noah. Aya, huwag mo akong harangan. Papatay ko yung hayop na yan. Mike, bilisan mo, tumakbo ka na! Pasensya na po talaga, boss. Hindi ko po talaga sinasadya. Bumalik ka dito! Hayop ka! Patunayan mo sa akin yung pagkalalaki mo! Noah! Pwede ba tama na? Ano ba? Akala ko ba matalino ka? Kapag nagpadala ka sa galit mo at napatay mo si Mike, lalo mawawala sa'yo ang lahat ng mga pinaghirapan mo, hindi mo ba naiisip yon? Aya, bakit?
Bakit mo nagawa sa akin to? Hindi ko alam kung paano sasagutin yung tanong mo. Ang akala ko, naiintindihan natin ang isa't isa. Na nauunawaan mo ko. Ang akala ko talaga, ikaw na yung babaeng para sa akin. Anong nagtulak sa'yo para lokohin mo ko? Bakit ikaw rin naman Ang akala ko walang lugar ang emosyon para sa'yo. Ay ano ngayon yan? Nagiging emosyonal ka na. Kaya mo ba ginawa to? Para subukan ako kung may pakiramdam pa ako. O ito na! Nakita mo na akong umiiyak. Hindi ka pa ba nakontento? Ano pa ba gusto mong mangyari? Gusto ko lang naman. Gusto ko lang maramdaman yung pagmamahal mo. Hindi ko pa ba naipaparamdam sa'yo yung pagmamahal ko? Yan, sa pagpapatira ko sa'yo dito sa bahay ko at sa pagsuporta ko sa'yo at sa pamilya mo. Hindi pa ba pagmamahal ang tawag dyan? Oo, no, alam ko naman na importante sa'yo yung mga negosyo mo. Pero kailangan ko rin ng oras at atensyon mo para sa akin. Ha? Uunahan na kita, ha? Alam ko naman kasi sasabihin mo na nagagaya na ako sa asawa mo. Pero alam mo, Noah, tama siya eh. Ang akala mo sapat na yung naibibigay mo. Akala ko lang yun pero hindi, Noah. Kahit na magkasama tayo sa bahay na to, hindi kita maramdaman. Oo, ako yung nakakaintindi sa'yo. Pareho nga tayo eh. Pero hindi ko akalain na darating yung oras na gusto ko ring maramdaman na mahal mo talaga ako. Sa kabila ng mga ginawa niya sa akin, hindi ko pa rin kayang paalisin si Aya sa bahay ko. Sa kanya ko naramdaman na kahit papaano may kasama ako sa buhay. At hindi ko kakayanin na tuluyan pa siyang mawala sa buhay ko. Kaya mas pinili ko na lang na isipin na parang walang nangyari. Kahit na nagmamakaawa na sa akin si Aya na paalisin ko na siya dahil hindi na raw niya kaya at nakukonsensya na siya. Pero hindi ako pumayag. Hindi ko na hawak ang emosyon at damdamin niya pero hawak ko ang perang bubuhay sa pamilya niya. Kaya alam kong susunod lang siya sa gusto ko na wag niya akong iwan. At wag lang siya magpapahuli sa akin na nakikipagkita na naman siya sa ibang lalaki. At hindi siya umalis. Kaya alam kong tama ako. Hindi oras, pagmamahal, at atensyon ang mahalaga. Pera lang naman talaga ang nagpapatakbo at bumubuhay sa atin sa mundong ito. O, Tay, anong ginagawa niyo dito? Bilisan niyo na, marami akong ginagawa. Talaga bang ganyan na lang ang pagtutok mo sa negosyo? Hindi mo man lang ba mabigyan ng konting oras ang tatay mo? Konting oras lang naman pala di bilisan na natin. Saan ba to? Noah, kinausap ako ng asawa mo. Si Gail! Oh, ano sinabi niya? Hindi mo man lang daw pinupuntahan ng anak nyo. Ay nako, eto na naman tayo. Ang gusto lang sana ni Gail, dalawin mo yung anak nyo. Hindi talaga nag-iisip yung babaeng yan eh. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa asawa mo, Noah! Hiwalay na kami, Tay. At kaya kami naghiwalay dahil dyan sa kukulitan niya. Sa tingin ba niya, sa dami ng mga ginagawa ko dito, mapapaglaanan ko pa ng oras yung pagpunta sa bata? Pero obligasyon mo yon para sa anak mo. Ginagawa ko ang obligasyon ko para sa kanya, Tay. Nagpapadala ko ng sustento para sa bata. Sobra-sobra na ngayon binibigay ko nagre-reklamo pa ba siya? Pero hindi doon natatapos ang obligasyon mo. Oo na, Tay. Alam ko na yan eh. Sasabihin nyo na naman,
Bigyan ko ng oras at atensyon ang anak ko. Pwede ba tama na? Gasgas na sa akin yan eh. Naatim mong hindi bigyan ng oras ang sarili mong anak? Samantalang hindi mo man lang mapalis yung kabit mo sa bahay mo. Huwag na nating idamay pa si Aya sa usapan na to. Kung issue sa inyo ang pagpapatira ko sa kanya sa bahay, intindihin niyo yung buhay niyo. Hindi yung sa ibang tao. Basta ang mahalaga sa akin, nagkakaintindihan kami. Masaya kami sa isa't isa. Talaga bang masaya kayong dalawa? Oo naman. Wala kaming problema. Masaya pala yung may ginagawang kalokohan ng kabit mo sa loob ng bahay mo kasamang ibang lalaki? Paano niyo nalaman yan? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman ang tungkol sa bagay na yan. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, huwag mong hinahayaan na lukohin at gamitin ka ng ibang tao. At bigyang halaga mo naman yung mga taong nangangailangan ng atensyon at pagmamahal mo, tulad ng anak mo. Hindi ko pwedeng paalisin si Aya sa bahay. May sakit ang nanay niya. Kailangan naman ng isa't isa. At hindi tulad niyo, siya lang ang talagang nakakaintindi sa akin. Kaya nagawa ka niyang lukuhin. Ganun ba yon? Ayokong maiwang mag-isa sa buhay na to, Tay. Ano naman kung niloloko niya ako? Basta nandyan lang siya para sa akin, para suportahan ako at intindihin ako. Okay na sa akin yun. Pabayaan niyo na lang kami. Hindi mo talaga naintindihan kung ano ang ginagawa mo sa buhay mo, anak. May pera ka nga, pero tatanga-tanga ka naman. Niloloko ka na nga ng harap-harapan, pero nagpapauto ka pa rin. At hindi mo rin alam kung paano pahalagahan ang mga taong importante sa'yo. Masyadong magulo ang pagkatao mo, Noah. Kapag ganyan ang ugali mo, wala na talagang matitirang tao sa buhay mo. Hindi ko matanggap na nagkatotoo rin ang sinabi ng tatay ko. Iniwan din ako ni Aya. Hindi ko maintindihan kung bakit dahil lagi naman ako nagbibigay ng pera sa kanya. Siguro may nakita na siyang ibang lalaki na mas makakapagbigay sa kanya ng mas malaking pera. Yun na lang talaga ang iniisip kong dahilan para iwanan niya ako. Kung hindi yun ang dahilan, ang masasabi ko lang ay hindi siya nag-iisip ng mabuti. Hindi ko tinatanggap yung sinabi ng tatay ko na magulo ang pagkatao ko. Ayoko sanang sabihin ito pero ang mga taong nakapaligid sa akin para sa akin ang magulo. Masyadong madadrama. Masyadong umaasa sa emosyon. Sa pelikula lang nangyayari yan. Totoong buhay to. Oo, medyo malungkot na nag-iisa na naman ako pero ayos lang yan. Kung pinili ni Aya na maging tulad ng ibang tao na maging madrama sa buhay, wala na akong magagawa. Hindi ako humihingi ng payo dahil alam kong tama ako. Pero gusto ko kayong i-challenge. Patunayan ninyo na mali ako. Kapag nagawa niyo yan, papalakpakan ko pa kayo. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Noah. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.